3 years na dire-diretsong pagtatrabaho dito sa bansang South Korea. Oras naman para sa munting vacation. Hi guys, anyong JD Sense. Totoo nga na mararamdaman mo talaga ang homesick once na magbakasyon ka sa Pinas at kapag pabalik ka na sa ibang bansang iyong pinagtatrabahuhan. Ito nga pala ang day 1 ng aming vacation dito sa Pilipinas. Ito nga pala ay November 2, araw ng mga kaluluwa. At ito rin yung unang bakasyon ko mula dito sa ibang bansa. Andito nga pala kami sa Gimhae International Airport. Part nga pala ito ng Busan guys. At parang kailan lang talaga no? Kay bilis talaga ng panahon. Dumating nga pala kami dito sa bansang South Korea. Way back October 2022. 3 taon na rin ang nakalipas. And I just wanna share how Koreans consider it pagdating din sa mga guidelines nila dito. Unexpectedly, hindi na rin kasi talaga namin alam ang gagawin namin dahil excess baggage kami. Kasi may certain maximum kilogram sila na dapat yun lang ang bigat ng bagahe mo. Ngayon ay decided na bayaran na lang yung excess baggage ko. Nasa around 70,000 Korean won or 2,000 plus pesos din yun. And nung mabayaran ko na yung staff, ikinonsider na lang nila ako at hindi na pinabayaran. So, kita nyo naman guys, grabe ka-considerate ang mga Koreans. Sana dyan din sa atin. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nun, aabuso na tayo. Sa mga oras ngang yan, pasakay na kami sa loob ng airplane. Kita nyo naman kung gaano ako ka-excited. Biruin nyo ba naman, 3 years na dire-diretsyong walang uwi. 3 years na nag-birthday, nag-Pasko, nagbagong taon, and yung mga mahalagang event na na-miss ko talaga. Iba lang din talaga sa feeling kapag matagal kang nawalay sa iyong pamilya, sa mga kaibigan mo, at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa iyo. Marahil, isang panawagan din ito para sa ating lahat na kailangan magbigay din tayo ng oras sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa lahat ng mga taong nag-aabang sa atin. Siyempre, hindi lang ng pasalubong. Joke lang guys. Siyempre, alam nyo ba guys, ang pagiging OFW hindi rin talaga biro. Marami pagsasakripisyo ang naisasaalang-alang dito. And sa mga pagkakataon ngang yan ay binibigyan kami ng mga briefing ng mga flight attendant. Philippine Airlines nga palang sinakyan namin. Your home in the sky. Sadyang ang iba lang din sa pakiramdam pagka ganitong pabalik din sa Pinas. Mula nga pala dito ay 4 hours ang travel time papuntang Philippines at maya-maya ngayon lumipad na rin yung airplane na sinasakyan namin. 1 PM nga pala yung schedule namin dito. Kay gandang pagmasdan talaga yung mga lugar nila dito guys. Pero kung tutusin, ang Pilipinas, marami ring mga likas na yaman at magagandang lugar. Habang nasa Himpapawid nga kami, nag-flashback sa akin yung mga memories na nasa Pilipinas pa ako. Yung mga panahong nagsisimula pa lang ako mangarap, umaaksyon, nagpupuyat, nag-aaral, para lang matupad ang aking pangarap na makapagtrabaho dito sa aking bansang gustong puntahan. Pagkalipas nga ng ilang sandali ay inalok na rin kami ng flight attendant ng aming makakain. Beef or chicken, yan ang madalas nilang tanong. Sadya nga namang masarap din talaga ang mga pagkain inihahain nila dito. Meron din mga different beverages at meron ding masarap na panghimagas katulad ng Korean product na ito. Medyo manamis-namis ang lasa niya at masarap. Tuwang-tuwa nga rin ang asawa ko. At maya-maya nga ito, kala namin nasa langit na kami. Sadya lang pala talagang maraming mga ulap. Pagka nga ganitong lagi ang makikita mo, talaga namang masarap din sa pakiramdam. At sa mga pagkakataon nga yan, parang iba rin talaga ang pakiramdam ko. Yung feeling na na-excite na kinakabahan. Kasi biruin nyo ba naman, halos matagal na panahon na rin ng lumipas bago ako makabalik ulit. And di rin naman lingid sa ating kaalaman na may mas malala pa sa ganitong sitwasyon. Yung ibang OFW nga, halos kalahati ng kanilang buhay ang kanilang inilaan para sa serbisyo, sakripisyo, para sa kanilang pamilya. Na yung tipong sasabihin sa sarili, isang kontrata lang at babalikan ko na ang aking pamilya. Ito ang mga kadalasang linyang naririnig natin sa ibang OFW na kadalasang hindi naman talaga nangyayari. Bakit? Kasi mas pipiliing manirahan at manayuhan sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Marahil ito ang malalim na dahilan kung bakit mas pinipili ng mga karamihan ng mga ibang bansa. And finally, andito na nga pala kami sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Habang pinagmamasdan ko nga ang paliparan ng ating bansa, medyo naninibago nga ako niyan that time. Siguro marahil na din sa klima. Agad na nga rin kami dumiretso dito sa immigration para sa identity checking bago lumabas. Tunay na labis na saya ang nararamdaman ko sa mga panahon na yan. Kasi after a long period of time, makikita at mahagkan ko na ang mga mahal ko sa buhay. Sadya nga namang masaya ng aking asawa. Dumiretso na nga rin pala kami dito sa conveyor para kunin ang aming mga luggage. Pero in fairness, base sa aming experience, medyo nag improve na rin yung system dito sa loob ng airport dito sa atin sa Pinas. Kasi hindi katulad ng dati na inaabot ng siyam-siyam bago makalabas. Wari ko sana'y magpatuloy at mag-improve pa para nang sa ganun ay mas marami pang turista ang manayuhan sa ating bansa.
Welcome to Philippines. Pagkalabas nga namin ng airport ay agad na nga kami nag-book ng taxi at inihatid ko nga pala ang aking asawa dito sa bus terminal dito sa Pasay. Iba't ibang klase ng ingay katulad ng jeep, motor, bus, kotse at tren mula sa anumang klase ng transportasyon ay tunay nga at talaga naman nakakamiss. Ito yung Philippine vibes or ambience na hinahanap-hanap natin. Ito nga pala yung Baclaran Church guys oh. At dumiretso na nga rin pala ako dito sa EDSA Station, LRT, and magta-transfer nga pala ako sa MRT papuntang Star Mall EDSA, Shaw Boulevard. Naalala ko nga lang din talaga dati kasi ito yung madalas kong sakyan pag nagmamaynila ako. Andito na nga pala ako sa Shaw Boulevard at dito nga pala ako sasakay papunta sa amin. Bago nga yun ay dumaan nga muna ako dito sa loob ng Star Mall para bumili ng ipapasalubong ko sa ating pamilya. Siyempre, isa ito sa mga namiss ko talaga, ang Jollibee kung saan bida ang saya. Fried chicken, Jolly Spaghetti, hamburger, French fries, ilan lamang ito sa mga hinahanap-hanap ko talagang pagkain. Kaso pagtingin ko sa presyo, sadya nga naman talagang gulat ko na nagsimahala na rin talaga. Pagkabili ko nga nitong fried chicken ay dali-dali na nga agad akong bumalik dito sa van. At pagkalipas nga ng 2.5 oras ay nakarating na ako dito sa aming bayan. Ang bayan ng Cardona Rizal. At ito nga, sinundo nga pala ako ng aking napakagwapong pinsan. Ito nga rin pala yung naging best man ko, si Yuan. Dito nga pala ako sinundo sa may kanto sa amin. Dumiretso na nga rin agad ako dito sa amin at niyakap ko agad ang aking lola. Nag-helmet pa ako para hindi makilala kaso nakilala din niya ako. Pero itong aking lolo, binigyan ko ng fried chicken, di ako nakakilala nung una. Pero nang tinanggal ko na nga ito, ay agalpak din ng tawa. Ito naman ang aking airpot. May pinuntahan din kasi sila na that time. At pagkadating nga nila, ay agad ko nga rin silang na-surprise. Tunay nga na masarap sa pakiramdam ang mayakap mo ang mga mahal mo sa buhay. At may paramdam sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Marahil, yun ay di mababayaran ng anumang halaga. At excited din talaga sa mga pasalubong eh. Kinabukasan ngayon, nag-prepare na rin kami. Bumiyahe nga pala kami papunta dito sa Batangas. And kung medyo matagal ka na nga rin nakafollow sa akin, marahil alam mo na rin yung dahilan. Pumunta nga pala ako sa tahanan ng aking partner para humarap sa kanyang pamilya at humanap na rin na magiging ninong at ninang namin. At ito nga si Erpat, sadya nga naman talaga mapapalaban ka ng barik din eh. Wala rin talaga kami masasabi sa pagiging hospitable ng mga taga Batangas mula sa pamilya ng aking asawa, sa kanilang mga kamag-anak, at sa kanilang mga kahanggan. At isa nga rin sa tradisyon dito kapag kukunin mong ninong at tinang ay bibigyan mo ng wine. Ay grabe naman ang pagkakahawak sa bote ay baka sabihin nyo yung kami manginginom. Hindi po, mano po ninong. And gusto ko nga lang din palang i-shoutout ang aming mga pangalawang magulang mula sa Batangas, Paranaque, Binangonan, and Cardona Rizal. Ito nga palang ginawa namin ay tinatawag na bulungan or mas kilala sa tinatawag na pamamanikan. At ayan na nga si Ninang, sadya nga naman talaga ang gulat. Nakaka-challenge din naman kasi talaga ang mag-inaanak sa kasal dito. Iba talaga ang baysa ng Batangas. Sadya nga naman talagang pag nakapili ka ng Batanggenya, handa mo ang iyong sarili. Pero ganun pa man, masasabi ko talaga na mababait ang mga tao dito. And maraming salamat din pala kay inay, kay ate, kay kuya na nagpatuloy sa amin dito. Salamat nga pala sa panonood ng vlog na to. Hanggang dito na lang muna ulit guys. And kung nagustuhan mo to, please don't forget to give this video a heart, share it with your friends, follow me for more. John Dave Celestial, always saying keep going to pursue your dreams. Annyeong! Peace!